So ayun mga guys, uwi na ako sa bahay kasi ayan na umuulan na dito. Madilim na pati. Tapos may hangin na. So nagpa-signal ako dito sa dito kasi may signal eh. Uwi na ako sa bahay. And pray na lang tayo sa bagyo. Sana hindi masyadong sana hindi lumakas ng grabe. So ayun mga guys, ang sitwasyon dito sa amin sa Bicol, ayan yung bagyo. Nandito na sa Kabikulan. Lakas na ng hangin. Grabe, ang lakas na ng hangin guys. Talagang may potential tong bagyo na to. Lakas ng hangin. Lakas pa ng ulan. Umaga pa lang ngayon, alas 7 pa lang, umpisa nang bumayo itong bagyo. Ayan. Nakapansin nyo, grabe. Grabe lakas ng hangin guys. Matatas yung hangin. Mga guys, signal number 5 kami dito. Ayan, bumabayo na dito yung bagyong uwan mga guys. Ayan, makikita nyo sa part na yan. Diyan ang gagaling yung hangin, galing dait, papunta dito. Kaya sobrang lakas yung mga nyug dito. Pabugso-bugso yung hangin, lumalambayog, gaya nyo no. Binawas-iwas yung mga dito sa amin. Hindi nyo lang masyadong halata na malakas yung ulan sa camera, pero sa personal, sobrang lakas niyan. Pati yung mga dito. Papunta yung hangin, papunta sa kabila. So already 10 o'clock na guys. Ayan. Grabe yung lakas ng buhos ng ulan dito. Ayun no. Grabe. Lakas oh. Napapatras ako eh. Lakas. Ganyan katindi guys yung bagyo dito. Makapansin nyo yung nyug. Talagang hinakasiwas yan oh. Grabe, sobrang lakas guys. Napakadelikado nito. Ayan, may mga mangga pa kami sa gilid. Kanina pa yan, tumatawid na kasi yung bagyo sa Kalupaan eh. Kaya talagang ginawasiwas na yung mga puno dito. Ganito dito sa probinsya guys, kung nagbabagyo dito sa amin. Nakakabahan ka talaga dyan sa mga na yan, mga puno. Kasi pwedeng tumumba yan. So yan guys, kung mapapansin nyo, alas 10:30 ng umaga. Ayan, dumilim na dito. Kanina maliwaliwanag pa yan. Ayan, dumilim na. Yung kaganina na umpisa pa lang yung pagbayo. Tumitigil siya tapos nawawala. Tumitigil tapos mamaya andyan na naman. Yan ang pag tumatawid sa lupa yung kalakasan ng bagyo. Nadilim, naliwanag, nadilim. Gawa ng ulap dumadaan sa taas.
Grabe, takas, sobrang takas guys. Umasa yung mga puno. So yung mga nyug na yan guys, lanog na yan. Panigurado, ilang araw lang, lalaylay na yan sa kanilang mga sanga, ay sa kanilang mga puno. Tapos yan, hindi na mapapakinabangan yan, babagsak na lang yan sa lupa. Kasi pag ito nagbabagyo guys, lalo na yung bahay nyo maraming puno, kailangan lumabas-labas ka. Kasi in case na may matumbang puno sa bahay, nasa labas tayo. Malamig nga lang, malamig, pero dahil sanay tayo sa ganyan, okay lang. Ayan, naliligo ako sa ulan ngayon, naliligo ako sa bagyo. Liwanag yung langit, kanina sobrang dilim niyan pero lumiliwanag. Sana sana palipas na siya. Kasi anong oras pa nag-umpisa to eh, madaling araw pa lang bumabayo na yung na yan, yung bagyo na yan. Ayan, ang lakas ng hangin. Yan ang pinakamalakas ng hangin. Pero dahil nga may mga punong kahoy pa na nakaharang, yung hangin na pumapalo dito, nababasag siya, hindi siya buo. Unlike kung walang mga nakaharang na mga punong kahoy, talagang buong buo yung niya, buong buo yung hangin, talagang wasak talaga mga kabahayan kung wala mga puno. Kaya napaka-importante guys ng puno. So yun nga lang, kapag sobrang lapit sa bahay mo ng punong kahoy, delikado din naman yung bahay, baka madaganan. So yun lang guys, yun lang yung update ko ngayon. So hindi nyo ako makita kasi may yung camera, yung cellphone ko may plastic. So yan. So ito na yung kalagayan dito guys sa probinsya. So alas 12 na, alas 12:10. Grabe, walang tigil ng buhos ng ulan, walang humpay yung pagbayo ng hangin. Nagdaglagan na yung mga dahon. Ayan, grabe. Ang lakas, sobrang lakas niya. Kanina pa yan, alas 7 pa lang, sobrang lakas na ng hangin. Talagang walang tigil, ulan hangin ulan. Dami ng puno ng sa labas. Swerte pa rin kasi nasa mataas na kaming lugar, hindi dito bumabaha kahit ng lakas ng ulan. Hangin lang talaga ang nakakaano dito. Kasi kapag humahangin, yung mga puno talagang nakakatakot, baka bumagsak. Grabe, lakas. Walang tigil yung ulan. Mas dinamihan na yung ulan. Okay lang yan, basta huwag masyadong malakas ng hangin. Wala ka talaga makikita sa zero visibility. Wala ka talaga makikita dyan guys sa paligid ng puting puti ng kaulapan. Dalawa na guys, grabe, mas lumakas pa yung bagyo, mas lumakas yung hangin. Lumakas yung hangin. Rinig niya yung hangin, grabe, sobrang lakas niya. Galing dito sa kanluran, talagang bumabayo ng bumabayo guys, sobrang lakas. Ayusin. Yan na yung pinakambuntot ng bagyo. Rinig na rinig natin yung paghambalos ng mga punong kahoy. Wala, kabawa ang mga dito. Zero visibility na dun sa part na yan ng kanluran. Tumatawid na yung pinakambuntot niya. Makapansin nyo guys na sumasayaw. Balik parang yung bahil-hilin. Oo, buwang hangin dun eh. Grabe, kawawang kawawa guys yung mga niyog talaga. Mga punong kahoy.
napakatindi ng bagyo na to. Hindi paglaban sila sa lakas ng hangin. Ayun, may mga bunga pa, napakaraming bunga. Ngayon guys, wala pa rin tigil yung hangin dito sa amin. Zero visibility na. May mga naputol na nyug na. Mga kahoy na naratalpas. At talagang wala pa rin tigil yung pagbayo dito sa amin ngayon. Umiikot yung hangin. Wala tayong magawa kundi panoorin lang kung ano yung nangyayari guys. Hintay lang natin kung ano mangyayari sa pagkatapos ng bagyo na to. Ano kailangan gawin. Nakalagay safe. So ayun guys, alas 2 na ng hapon. At wala pa rin, hindi pa rin tumitigil. Lalo lumakas, tumihit na yung hangin. Pamunta na yung hangin dun. Pabalik na siya. Wala pa rin na makita. Alas 3 na ng hapon guys. 3 o'clock na ng hapon. Umiikot yung hangin dito. Ayun, para siya nag-iupo-ipo. Halos 6 na oras na bumabayo dito. Hindi man lang nahina. Good morning guys. It's already 5:30 ng umaga. At nakalipas na dito yung bagyo na si Uwan. At all good, swerte naman kasi safe naman kami lahat. So ano lang, makalat lang. At hindi nakaligtas yung mga nyog, nakalug ng bagyo. Kaya yan, naglaglagan na yung iba. Saka yung iba na yan, malalaglag din yan. Kasi nalalog yan. Bilang ka ng 4 na araw, laglag na yan. Wala, kaya nga pang inabangan sa kopra. Ayan, pakita ko sa inyo yung mga laglag. Ayan, laglagan. So madilim pa dito guys, mahangin pa. Ayan. Pagsakan yung mga palapa, yung mga nyug, mga buko yan. Bubukuhin ko yan mamaya. Hanggang doon, part na yan. So, madilim pa dito guys, gawa na makapal pa yung ulap. Ayan, laglagan. So ayan, wasak-wasak yung lutuan namin. Yung bahay, okay naman yung bahay. Good thing. May tali kasi yung tinalian. Tsaka marami dyan puno na nakaharang. Bago tumama yung hangin, tumatama muna sa puno. Kaya hindi yan basta-basta mababasag. Ayan, grabe. Okay lang yan. Bawi na lang ulit. Malaga, safe. Dahil lang naman kung linis niya makalat na yan. Right, sabi. Mabuti na lang sa taas duman yung hangin. Ayan. Lupay pa yung mga yun eh. Ito ko sa inyo yung kalat dito. Yung kalat mo. Diba? Tumbahan. Kalat mo. Yan. Tak talaga. Dilim pa eh. Palakpak. Dito basag. Kaya ano muna tayo. Linis muna tayo bago tayo bumalik ng Maynila. Alright, update. So ayun guys, wala na yung bagyo dito. Nakalipas na rin. At titignan ko yung kalabaw namin dito sa pinagsugahan para find out natin kung okay naman sila. So kasi kahapon malakas pa yung hangin, baka yun ay nagpaikot-ikot sa ilalim ng ano, nakasabid siya. Kaya kailangan natin tingnan kung safe naman sila. So kasi pag nagbabayo dito, dinadala namin yan sa mga walang puno na lugar para kung sakaling may mabuwal ng mga nyug, eh hindi sila basta-basta madadaganan. Ito kalaan lang to, kunti lang naman yung dito pero mapuno siya. Ang gagawin kasi ng kalabaw pag nagbabagyo,
Nagkukubli yan sa ilalim ng mga ganito kalaan para hindi sila lamigin, para hindi erektang tumatamas sa balat nila yung tubig. Kaya yan, tingnan natin. Ito yung isa. Yung turo. Ano? Ano, nilamig? Ah. Ano ka? Tapang yan. Hindi ka alert na ni quad yan. Tingnan natin yung isa, yung nanay nito. Ando naman siya kabila, sa kabilang dulo. Ay. Putik. Yan. Natin. Ayun, nakatayo. Thank God. Okay naman sila. Ayan, lipat ko lang yun ang pagkakainan. Alright. Sabi. Ito yung mga una namin inaan dito sa probinsya, yung mga hayop. Katapos ng bagyo. Balang ka na bayabas. Ito yung nanay niya. Ano? Yan dyan. Ito yun. Lipat ko lang ng tali ito guys, para makakain siya ng maraming damo. Lipat na natin guys. Ayan na siya. Yung isa naman lipat ko, si Turo, si Arturo. Grabe itong kalabaw na to guys. Nagwawala to sa ilalim ng kalaan. Yan, wasak-wasak yung mga ano. Pilyo to eh. Yung suwag-suwag niya yung mga ano, nagpo-practice. Ano? Laki niya. Tapang yan eh. Ninikot yan eh. Laki ng pasong. Ano na, nalipat ko na guys. Kaya niya mga damo-damo dyan. Tayo sa linisin sa probinsya, linisin sa bahay. Yan ko lang yung mga dito sa lupain namin. Lagagyan talaga yung mga bunga. Yan. So linis muna kami dun bahay. Daba yung mga baling hoy. Ayan. Ang kalat dito. Tumbahan ng mga sagi. Lilinis na kami dito guys. Kapal-kapal yung linisin. Alright. Isa na natin yun.